When you first joined hands and hearts 25 years ago, you did not know where life would take you. You promised to love, honor, and cherish one another through all ages. Life has surely brought you both wonderful blessing and difficult tribulation. Therefore, you have fulfilled your promise, and God is smiling. So as you come here today to reaffirm your wedding vows, and as you reflect back over all the years as husband and wife, now I'm asking you, do you now reaffirm the vows you took 25 years ago? Yes, Pastor. Yes, we do. Sige, tayo po muli ay manalangin para sa dalawang ito. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you for the love you have provided for us each day. Today we thank you for the love you have given Timothy and Julieta as they come before you on the renewal vow and recommitment day. We invite you here to bless and protect their union, and we ask you to help them to grow closer to each other while growing closer to you. In the precious name of your Son, in Jesus' name. Amen. Sige po, take your seat. The renewal of wedding vow ceremony can be meaningful, touching, revivifying ceremony for you and your children, family, and friends. As a married couple, it is a time to pause and reflect on where you have been and where you are going. It is also a wonderful example to set for your children and grandchildren. Can you imagine a more beautiful scene than children watching their parents, joining hands and hearts as they affirm the magnitude and strength of their enduring love? Una po sa lahat, gusto ko kayong patingin dalawa sa hakbang na ginawa ninyo, sapagkat hindi po lahat ay gumagawa ng ganito. Marami ang nangarap, ninais, pero hindi nangyari sa iba't ibang kadahilanan. Pero ngayon, nasa harapan ko ngayon, at ito ay napakalaking bagay na pwede natin sabihin, binabati ko kayo sapagkat umabot kayo ng taon na talon. Diba? Okay? So, bakit kailangan natin gawin ito? Sa palagay nyo, bakit kailangan natin ito gawin? Una, ito po ay pasasalamat sa Diyos. Saan? Sa kanyang katapatan sa inyo. Iningatan niya yung inyong pasasama sa loob ng 25 years sa lahat ng dinaanan nyo, and yet, nanatili kayong matatag. At ito, lalo nyo ininumuli yung inyong sinimula 25 years ago. So, tapat ang Diyos. Sabi niya sa Psalm 127:1, without the help of the Lord, it is useless to build a home. Unless the Lord build a house, your labor is in vain. So napakahalaga na nandun talaga ang Diyos. Parte ng ating pagsasama na hindi mawala sa atin ang Panginoon. May sinabi siya sa Isaiah 46:4. Sabi dito, ako ang inyong Diyos. Doon pa lang sa word na yun, meron ka nang dapat makita. Ako ang inyong Diyos. So, kung siya ang Diyos natin, para saan? Tuloy ko. Sabi niya, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at kalingain. Kaya tungkulin ko. So, meaning, ginampanan ng Diyos yung tungkulin niya para sa inyo. Ngayon, what about yung tungkulin ginawa para sa Kanya? Ginampanan niyo ba? Yes, of course. Ito po yun. Yung naingatan ninyo ang inyong pagsasama na hindi kayo nagkahiwalay sa loob ng 25 taon, ito po ay isang pagtupad ninyo sa tungkulin ninyo sa Diyos. Nakasunod na po mayroon. Okay? Yung sinunod nyo ang Diyos sa kanyang sinabi na anumang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. God is joined together, that not man be asunder. So, natupad po ninyo yung promises. Ngayon, okay, na para saan pa kung bakit kailangan yung gawin ito? Pangalawa, para sa inyong mga sarili.
Sa pamamagitan nito, pinatutunayan ninyo sa inyong sarili na hindi siya naging isang pagkakamali sa buhay nyo nang siya ang pinili mong maging kabiyak ng puso mo. At ngayon ay naging asawa mo. At masasabi ninyo na walang pinagsisisihan. Wala akong pinagsisisihan na siya ang naging kabiyak mo. Pero ba? Masasabi niyo ba, sabi ko, nagsisisi ako. Pwede pa ka bang matras? Kasi pinipresume ko, kasi hindi nila gagawin yung renewal na ito kung meron sila somehow na pinagsisihan o regret sa buhay. Kaya po ako ay pinipresume ko na ganito po yung setting na ginawa ko sapagkat anticipate ko na talaga ayos ang inyong pagsasama. Okay? So, wala kayong pinagsisihan. Ito ay para sa inyong sarili. Pangatlo, para sa inyong mga anak. Kaya po, andito ang inyong mga anak. Sa ginawa nyo ito, nagpakita kayo sa kanila ng mabuting halimbawa na gagayahin nila kapag sila naman ang nagkaroon ng kapatid. Napakaganda ng bagay na pinakikita nyo, hindi lamang sa inyong sarili, lalo na sa mga anak nyo. Sa ginawa nyo nito, binigyan nyo sila ng assurance na sa pamagitan nito ay makikita nila na ang kanilang mga magulang ay masayang nagsasama bilang mag-asawa. Okay? Napakaganda ng kinukonvey ninyo para sa kanila na pwede nilang sundan pagdating na araw. Pangatlo, pang-apat, okay? Para po sa inyong mga magulang, mga kapatid, at mga kaibigan. Sa ginawa nyo ito, inaalisan nyo sila ng pag-aalala, pagkabahala, na baka yung isip nila na tinatago lang ninyo sa kanila yung tunay ninyong kalagayan dahil hindi pala maganda ang pagsasama ng mag-asawa. So dito sa ginawa nyo ito, ay inaalisan nyo sila ng pag-isip at pag-aalala na maganda kaya ang samahan ng mag-asawa. Yung aking kapatid ay tatanggap ko kaya ng tama. Minahal kaya ang aking bayaw, ang aking kapatid ng ayos. So dito sa parang ito, maging mga magulang natin, kung meron man o wala na, mga kapatid, kaibigan, ay malinaw na nasaksihan nila. Okay? Ngayon sa pamagitan nito, malinaw na mensahe, ang mensahe na pinaabot natin sa kanilang lahat na maayos ang inyong pagsasama bilang isang mag-asawa at isang pamilya. Okay? So yun po yung kahalagahan ng bagay na yun. Now, ayaw ko po sa inyo, para po tumibay pa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, yung mga susi ito. Number one key, build it on Jesus. Kasi po, meron pa tayo natitirang ilang taon pa. 25 years pa tayo gusto nyo para sa